Okay, kapatid, kaibigan, pag-usapan natin ang kalayaan. Ano ba yung kalayaan? Kalayaan kay Jesus. Kung si Jesus ay nasa ating kalooban, nasa sa atin, ay meron tayong kalayaan. Ngayon, pag-aralan natin ang kaso ng Hebreo o yung Israelita. O 100 taon silang nasa paghihirap sa pagkakaalipin doon sa Ehipto. Pero bago nangyari yan, meron silang 230 taon na kasaganaan. Napakarami. Yung meron silang kalayaan. Ang problema, palagay ko, nakalimutan nila ang Diyos sa kanilang karangyaan. May mga panahon na ang tao tatawag lang sa Diyos pag naghihirap na. Pagdating sa kasayahan, kaganahan, hindi. Nung ilang taon sila nasa Egypto, 430 years, ang tagal din. Pero yung almost 200 years ay doon sa paghihirap nila, naging alipin sila. Dahil nga, nung namatay si Joseph, namatay din yung Pharaoh, nakakilala sila, ay iba na naghari. Natakot sa kanila kasi dumadami sila, yumayaman. Kaya ang pagkaka-slave natin ay napakahirap niyan. Katulad ng nangyari sa Egypto, sa mga Hebreo, 400 years sila sa foreign land. Maraming na napunta nila, ang Babylonia, ang Syria, yung mga yon. Itong yung slave sa physical, at ang problema sa emotional rin, na nakalay sila sa physical pero yung emotional hindi. Yun ang nakakalungkot. Kaya ang kailangan nila ay kagalingan, ang deliverance. Kasi pag walang deliverance, wala. Yun ang kulang sa kanila. Ang nangyari nga doon, dahil nga galing sila sa Egypto, galing sila sa pagkaalipin, galing sila nasa wilderness sila kaya 40 years, kasi lagi mabuti pa hindi na kami doon, okay lang ng slavery, kasi ini-expect pa nila na may kalayaan sila sa Egypto dahil nga sa tagal nila doon kaso iba na naghahari. may espiritu na ng demonyong naghahari, hindi na si yung dating Pharaoh, wala na si Joseph. Yun ang problema doon. Kaya sabi nga ni Jesus tayo sa ating pagkaalipin dahil nga saan? Sa ating kasalanan. Ngayon, pag tayo ay nananatili sa kasalanan, tayo ay alipin ng kasalanan. Ngayon, tanda natin, ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Pero ang regalo ng Diyos, siyempre, yung si Jesus. Yun ang regalo, ang grasya ni Jesus. Kaya tayo minsan nagiging alipin sa ating nakaraan. Mabuti pa noong unang panahon. Unang panahon yun Iba pa yun noong unang panahon kaysa ngayon. Kaya nga, ang pagka-alipin ng tao, tumatagal ng 10 taon, 20 taon. Pero ang problema dyan, kasi ang kulang sa kanila, kahit na malaya sila, pero ang spirit walang pinaka, buong buhay nila. Yun ang nangyari, kaya namatay ang iba. Ngayon, ang tanong natin, ano bang pagkakaiba ng pagsisisi at paghingi ng tawad? Kasi may ganyan na nangyari. Kasi ang iba, humihingi ng tawad pero hindi nagsisisi. Ganyan nangyayari sa Hebreo. Lagi silang hingi na patawarin nyo kami sa kasalanan namin. Ganun, humingi ng tawad sa Diyos, pero paulit-ulit nilang ginagawa. Kaya hanggang namatay sila sa ilang doon sa wilderness. Kasi nga, ang pagsisisi nila hindi bukal sa kanilang puso, hanggang sa dila lang. Sabi dito, pag hindi tayo nagsisi sa Lucas 13, ay mangyayari din, paparusahan din tayo. Yung na nakakalungkot. Ngayon, ang pagsisisi, mahalaga yan, kasi sabi ni Pedro, magsisi kayong lahat, ang bawat isa,
at magpabautismo sa pangalan ni Jesus. Anong susunod? At ito ay mapapatawad ng ating kasalanan. So magsisi, magpabautismo, at tatanggapin natin ang banal na espiritu. Ang problema kasi sa atin na bautismohan lang tayo, pero ang karamihan hindi nagsisi. 'Di ba? Ang ginagawa, sinisisi. Ang iba, hindi ko naman mali yan eh. Parang si Adam and Eve pasa-pasa ng kanilang blaming. Ngayon, walang kalayaan kung walang Holy Spirit, ang banal na espiritu, at walang Holy Spirit kung walang pagsisisi. So nakuha niyo ba 'yun? Kung gusto nating malaya, kailangan natin ng banal na espiritu. Pero kung gusto natin tanggapan ng espiritu, kailangan magsisi tayo at magpabautismo, kasi hindi natin tatanggapin ang banal na espiritu. Ngayon, sabi nga, bakit mahalaga ang espiritu? Kasi kung nandyan ang espiritu, may kalayaan. Sino bang kulong sa espiritu? Espiritu nga eh. Hindi mo kayang ikulong eh. Kaya kung ang espiritu nasa atin, hindi tayo makukulong. Yan ang ibig lang sabihin niya, mga kapatid. So, ang kalayaan kay Kristo, yan ay mahalaga. Kung si Kristo ay nasa atin, malaya tayo. Kung ang espiritu ay nasa atin, malaya tayo. So mga kaibigan, tandaan natin, ang iba nagsisi, hindi na bautismuhan, pero pwedeng bautismuhan. Pero yung mga nabautismuhan at hindi nagsisi, baliwala ang bautismo. Kailangan magsisi tayo. Talagang yan ang sabi ko, lahat ang bawat isa kailangan magsisi sa Acts 2:38, at tatanggapin nyo ang banal na espiritu para sa ating kapatawaran. Okay? So yan, mga kaibigan.